Sa harap ng buong bayan, sumabog ang sigaw ng matandang tindera. Luther! Ang kapal ng mukha mo na magpakitang tao dito. Iniwan mo ang asawa mong umiiyak gabi-gabi. Para saan? Para sa kabit mo? Natahimik ang lahat. Si Luther na nakasuit. Mayabang ang tindig pero napalunok. Hindi ko siya iniwan. She wasn't pregnant. Drama lang niya yun. Nagtawanan ng ilan. Tama, Luther. Walang saysay yung babaeng yon. Pero bago siya makangiti, lumapit ang isang kasambahay ni Lola. Nanginginig pero matapang. Kung wala siyang dinadala noon, bakit akong tumulong maglinis ng dugo sa sahig? Bakit ka siya inakay papunta sa ospital? Habang ikaw nasa hotel kasama ng kabit mo? Namutla si Luther. Humina ang tuhod niya, halos bumagsak. Ano? Ano sinabi mo? At sa mismong sandaling iyon, dumating ang 2 bodyguards at isang nakashades na lalaki. Excuse me? Where can I find Miss Amara Espenido Navarro? The jet is waiting. Sunod nilang nakita ang isang eleganteng babaeng bumaba sa black limousine. Nakagown, parang diwata. Si Amara, ang babaeng tinawag niyang walang kwenta. Ang babaeng iniwan niya, na dapat pala niyang prenotektahan. At nang magtagpo ang mata nila, tumulo ang luha ni Luther. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil ngayon niya lang nalaman, may anak pala sila na hindi niya naalagaan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang buong bulwagan pero ramdam ang bigat ng hangin. Ang bawat tiktak ng orasan ay parang martilyo sa dibdib ni Amara. Nakatayo siya sa altar. Suot ang simpleng wedding gown na hiniram lang mula sa lumang baol ni Lola Esperanza. Maputi ang tela pero kupas na parang alaala ng panahong akala niya sapat ang kabutihan para mahalin. Sa ilalim ng belo nanginginig ang labi niya, hindi dahil sa lamig, kundi sa kaba na parang sumisiksik sa lalamunan niya, inaalala kung bakit sila ngayon ikakasal. Pagbabalik tanaw, amoy alak, malamlam ang ilaw ng sala. Luther, tama na. Mahina niyang pakiusap, pero ang lalaki ay lasing, sugatan, at galit sa mundo. Humagulgol bago tuluyang natumba sa tabi niya. Kinabukasan, nakita sila ni Lola Esperanza. Ang matanda ay nanginginig sa galit. Hawak ang rosaryo. Panagutan mo yan, Luther. Hindi ko hahayaang masira ang dangal ng batang inaalagaan ko. At ayun na nga, 1 linggo lang, nakatakda na ang kasal. Sa altar, nakatayo si Luther Villarreal. Malinis ang gupit, mamahalin ang tuxedo, pero mas malamig pa sa marmol ang tingin. Hindi man lang siya tumingin kay Amara. Ang mga daliri nito ay nakasuksok sa bulsa, halatang walang interes sa seremonya. The sooner this ends, the better. Mahina niyang sabi, halos pabulong pero sapat para marinig ng lalaking katabi sa altar. Alam ni Amara na ayaw nito sa kanya, hindi rin siya umaasa. Ang kasal na ito ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi ng kondisyon ng matandang si Lola Esperanza, ang babaeng tinuring niyang tunay na ina. Si Lola ang tumulong sa kanya noong panahong siya ay palaboy, walang tirahan at nakikitulog sa lumang kamalig ng mga Villarreal. Si Lola ang nagbigay sa kanya ng pagkain, ng sapatos at ng pangarap na pwede pa palang mahalin ang isang katulad niya. Ngayon, habang nakatayo siya sa harap ng altar, hawak ang bulaklak na binigkis ng lumang laso, naaalala niya ang mga salitang binitiwan ni Lola noong gabing pumayag siya sa kasal. Anak, minsan, kailangan pong pumasok sa unos para makakita ng liwanag. Hindi niya alam kung liwanag pa talaga o bagyo ang papasukin niya ngayon. Do you, Luther Villarreal, take this woman to be your lawfully wedded wife? Tanong ng pare. Yes. Mabilis sa sagot ni Luther na walang emosyon. Pagkatapos ay siya naman. Do you, Amara Reyes, take this man to be your lawfully wedded husband? Yes, Father. Mahina ngunit buo ang boses niya. Napalunok siya sabay pikit. At sa sandaling iyon,
Tumunog ang kampana. Nagpalakpakan ng mga bisita. Sa isang iglap, naging Mrs. Villarreal na siya kahit hindi pa siya handa. Sa simpleng reception sa lumang mansyon ng mga Villarreal, halatang pilit ang kasiyahan. Si Lola Esperanza nakaupo sa gitna, masayang pinapaano ng mga bagong kasal. Pero halata sa kanyang mga mata ang pagod. Si Luther nakaupo lamang sa dulo ng mesa, hawak ang cellphone. Minsan-minsan lang sumasagot kapag kinakausap. Si Amara naman tahimik na kumakain ng kaunting salad sa tabi ni Lola. Naririnig niya ang bulungan ng mga bisita. Swerte niya, napangasawa si Luther Villarreal. Di bagay, parang probinsyana lang. Ngumiti siya kahit masakit. Ayaw niyang ipakitang apektado. Si Lola Esperanza lumapit at tinaplos ang kamay niya. Anak, pasensya ka na sa apo ko. Mabait yan, may pader lang sa puso. Give him time. Tumawa si Amara. Opo, Lola, naiintindihan ko. Pero sa loob niya, may maliit na tinig na nagbubulong. Hanggang kailan ako maghihintay ng pusong ayaw magbukas? Pagkatapos ng reception, unti-unti nagpaalam ang mga bisita. Si Amara ay naglakad papunta sa likod bahagi ng mansyon. Suot ang simpleng dress sa pinahiram ni Lola. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw sa hardin ay dahan-dahang nagkikislapan. Sa pagdaan niya sa may hagdanan, narinig niya ang pamilyar na tinig ni Luther. Nakatayo ito sa may hallway. Kausap ang isang babae sa telepono. Don't worry, Bianca. This marriage means nothing. It's just to make my grandmother happy. She means nothing to me. You hear that? Temporary lang to. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napatigil siya. Hawak pa rin ang maliit na bulaklak na dala niya mula sa simbahan. Bianca? Isang pangalan na hindi niya kalala, pero sapat para saktan siya. Lumingon siya pero mabilis ding tumalikod at naglakad palayo. Ayaw niyang marinig pa. Ayaw niyang umiyak doon. Paglabas niya sa hardin, tumingala siya sa langit. Tahimik, walang bituin. Pinisil niya ang ring sa daliri. Maganda, maliwanag, pero ang bigat, parang bakal. Hindi ako iiyak ngayon. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ang mata. Kung aalis ka balang araw, payag ako. Pero hindi mo ako mababaon sa lupa. Lumapit si Lola Esperanza ng dahan-dahan, may kasamang ngiti. Amara anak, huwag mong kalimutan. Ang puso hindi minamadali, pero huwag mo ring hayaang apakan. Ngumiti siya kahit nangingilid na ang luha. Opo Lola, kakayanin ko. Sa loob ay naroon si Luther, nakatalikod, pinupunasan ng baso ng alak. Hindi niya alam na mula sa hardin pinagmamasdan siya ni Amara. Tahimik, ngunit may apoy na sa dibdib. Pag-alis si Lola, naiwan siya mag-isa sa malawak na hardin. Dahan-dahan ang bumubuhos ang ulan. Hindi siya tumakbo. Hinayaan niyang mabasa ang buhok, ang damit. Ang puso niyang gustong sumigaw pero pinipigilan. Habang nakamasid si Luther sa malayo, wala siyang ekspresyon. Binuksan niya ang bintana, tinapon ng boutonniere, ang maliit na bulaklak na ginamit sa kasal. Sa loob ng bahay, isinabit naman ni Amara ang wedding gown sa likod ng pinto ng kanyang silid. Pinunasan niya ito ng tuwalya, parang may halong lambing at pasasalamat. Salamat, Lola. Mahina niyang bulong. Sa kabilang silid, maririnig naman ang tunog ng sasakyang papaalis. Wala siyang habol, wala siyang salita. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng ulan at ang tibok ng pusong unti-unting tumitibay. At sa unang gabi ng kasal na sapilitan, may 2 pusong pinilit pagtagpuin, pero hindi pa handang magmahal. Pagkapasok nila sa mansyon, hindi man lang lumingon si Luther kay Amara. Diretso ito sa study. Marahas ang bawat hakbang. Ang malakas sa pagsara ng pinto ay parang tunog ng pader na itinayo sa pagitan nila. Tahimik lang si Amara, nakatayo sa gitna ng napakagarang sala. Mataas ang kisame, kumikislap ang chandelier at sa bawat sulok ay puno ng mamahaling kagamitan. Mga bagay na parang galing sa ibang mundo. Pero sa kabila ng ganda, ramdam niya ang lamig. Wala siyang makita kahit anong bagay na may init o buhay. Lumapit siya sa malaking family portrait sa dingding ni Lola Esperanza. Si Lola Esperanza, bata pang si Luther, at isang babae siguro ay kanyang ina.
Nakangiti silang lahat. Pero ngayon parang ang mga mata sa litrato ay nanlalamig din. Ganito palang bahay ng mayaman, naisip niya. Malaki nga, pero walang kaluluwa. Nasa tabi pa rin ng pinto ang maliit niyang maleta. Ang tanging bagay na pag-aari niya sa buong mansyon na ito. Huminga siya ng malalim. Pinipilit at tanggapin ang bagong buhay na hindi naman niya pinili. Isang kasambahayang lumapit. May dalang tray ng tubig. "Ma'am, water po." Mahina nitong sabit, halatang kabado. Ngumiti si Amara, pilit pero magiliw. "Salamat ha, pero wag mo na akong tawaging ma'am, Amara na lang." Bago pa niya makuha ang baso, bumukas bigla ang pinto ng study. Lumabas si Luther, malamig ang mga mata. "Hindi mo kailangang paglingkuran," sabi niya sa maid. "Katulong ka rito, hindi prinsesa." Tumigil ang kasambahay, halos maluha sa hiya. Napayuko ito agad. Saglit na nagdilim ang paningin ni Amara. Pinilit niyang huminga ng maayos at ngumiti. "Okay lang ako." Mahinahon niyang sagot sa kasambahay. "Salamat sa tubig." Tumalikod ang maid. Mabilis na naglakad palayo. Naiwan silang dalawa sa gitna ng tahimik na sala. Ramdam ni Amara ang bigat ng tingin ni Luther. Hindi galit lang. May halong pagkamuhi. Parang gusto niyang iparamdam na hindi siya karapat-dapat huminga sa espasyong iyon. "Hindi ko naman hinihinga na tratuhin mo akong prinsesa." Mahinahon pero matatag na sabi ni Amara. "Respeto lang sana." Tumawa si Luther. Walang kahit bahid ng saya. "Respeto?" Ulit niya. May ngiti ng pangungot siya. "You think you earned that?" Humakbang siya palapit. "Pinagbigyan lang natin si Lola. Kung hindi niya ako pinilit, sa tingin mo ba titingnan pa kita kahit isang beses?" Parang sinampal si Amara ng mga salita. Pero hindi siya umatras. Huminga siya ng malalim, pinisil ang palad. "Hindi ko rin hiningi ang buhay na to," sagot niya. "Hindi ako nagmakaawa. Minahal ko ang lola mo, hindi ang yaman mo." "Then sana minahal mo rin ang lugar mo." Balik ni Luther na malamig. "Don't act like you belong here." Tahimik. Tanging tektak ng oras sana maririnig. Pinagmasdan ni Amara ang mukha ng lalaki. Perpekto, pero walang emosyon. Lumapit siya ng kaunti hanggang halos magtama ang mga mata nila. "Hindi ko kailangang magmakaawa para magmukhang tao," bulong niya. "One day, hindi mo na kailangang umastang mataas. Reality will humble you." Tumalikod siya at iniwan itong tulala. Hawak pa rin ang basong may whiskey. Umakyat si Amara sa hagdan. Bawat akbang ay mabigat pero buo ang loob. Sa dulo ng hallway, binuksan niya ang kwartong inihanda ni Lola Esperanza para sa kanya. Maliit lang ito kumpara sa iba, pero maaliwalas at may kurtinang kulay krema at maliit na bintanang tanaw ang hardin. Binuksan niya ang bintana. Sumalubong malamig na hangin ng gabi. Sa malayo, tanaw niya ang mga ilaw ng lungsod. Parang mga bituing malapit pero hindi abot. Ang hirap pumasok sa buhay ng taong may saradong pinto. Bulong niya sa sarili. Inalis niya ang hikaw, maingat na nilapag sa dresser. Kinuha niya ang singsing sa daliri at tinitigan ng matagal. Maganda, mamahalin, pero parang bigat ng kadena. "Hindi ako aalis," mahinang sabi niya. "Hindi pa ngayon." Sa ibaba ay naroon naman si Luther. Mag-isa sa sala, hawak ang baso ng alak. Nakatingin sa portrait ni Lola Esperanza, tahimik. Naririnig pa rin sa isipan niya ang boses ng matanda. "Luther, don't let anger destroy the good in you." Napapikit siya, pero agad din nilingon ng bote ng alak at nagsalin ulit. "Too late," mahina niyang bulong. Lumipas ang ilang oras, tahimik na ang buong bahay. Ang tanging tunog na lang ay ang pagpatak ng ulan sa labas. Ngunit sa isang kondo sa Maynila, isang babaeng nakasuot ng satin robe ay nakahiga sa sofa. Si Bianca, ang babaeng nasa kabilang linya kanina. Hawak niya ang cellphone, naka-loudspeaker pa ang tawag. Rinig niya ang usapan kanina, pati na ang sigawan sa sala. Nakatayo siya, nakangiti habang iniikot ang wine glass sa kamay. "Ay, kawawa naman si Mrs." Sabi niya na halos pabulong pero may halong tuwa.
Tumawa siya ng mahina. Let's see how long she lasts. Kinuha niya ang isa pang cellphone at nagpadala ng mensahe. May kasamang litrato nila ni Luther na magkasama sa isang business event. Caption, time to remind her who really belongs. Sa mansyon nakahiga si Amara, gising pa rin, nakatitig sa kisame. Sa tabi ng kama nakapatong ang singsing na parang pilit niyang gustong kalimutan. Sa kabilang silid, si Luther naman ay nakatingin sa bintana. Parehong gising, parehong hindi mapakali. Ang ulan sa labas ay lumalakas, para bang sinasabay ang ingay sa katahimikan na lang dalawa. Sa ilalim ng iisang bubong, dalawang pusong mag-asawa sa papel, pero estranghero sa isa't isa. Maulan ng gabing iyon nang bumagsak si Lola Esperanza sa sahig ng sala. Ang tahimik ng bahay ay biglang napuno ng sigawan. Si Lola! Tulong! Si Amara ang unang lumapit. Nanginginig habang tinatanggal ang mga alahas ng matanda para makahinga. Lola, sandali lang po. Huwag niyo po akong iiwan. Pakiusap niya habang pilit na pinipigilan ng pag-ikot ng mundo. Sa ospital, mahigpit niyang hawak ang kamay ng matanda. Pinupunasan ng luha ang mukha nito. Lola, gagaling ka ha? Hindi mo ako pwedeng iwan. Ngumiti naman si Lola ng bahagya, halos pabulong. Anak, kung minsan, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ng laban kailangang tapusin. Minsan, kailangang bitawan. Pero Lola, pinutol siya ng matanda. Mahina pero malinaw. Maging matatag ka ha. Huwag mong hayaang sirain ang galit ang puso mo. At sa huling sandali, dahan-dahang bumitaw ang kamay ni Lola sa kanya. Ang tunog ng flatline sa ospital ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Nang mailibing si Lola Esperanza, parang natuyo ang lahat sa paligid ni Amara. Ang mga bulaklak, ang lupa, pati hangin, lahat malamig. Si Luther, hindi lang sumilip sa burol. May pinuntahan daw na meeting at doon ay tuluyan ang pumutok ang sugat sa puso ni Amara. Isang linggo matapos ang libing habang naglilinis sa mga gamit ni Lola, may nahulog na maliit na sobre mula sa lumang aparador. Sa loob nito ay isang sulat. Para kay Amara. Kung sakaling wala na ako. Nanginginig ang kamay niya habang binabasa. Anak, kapag dumating ang panahong mapagod ka sa pagmamahal, alalahanin mong may dahilan kung bakit ka nilagay ng Diyos diyan. Hindi para magdusa, kundi para lumaya. Kasabay ng luha, naramdaman niyang sumakit ang dibdib niya. At nang ilapag niya ang sobre sa mesa, doon niya napansin ang maliit na kahon ng pregnancy test na binili niya noong isang linggo pa. Dahan-dahan niya itong kinuha. Isang hinga, isang dasal, 2 linya. Totoo, mahina niyang sabi. Hindi na mapigilan ang pagpatak ng luha habang hinahaplos ang tiyan. Baby, may kasama na pala ako. Ngunit agad na pumasok sa isip niya si Luther. Ang malamig na tingin, ang salitang temporary wife, ang pagtawa nito minsan habang sinasabing hindi siya kailanman mamahalin. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano kung hindi niya tanggapin? Pinilit niyang umiti, pinunasan ng luha. Kaya ko to. Ako magmamahal sa'yo, kahit na mag-isa. Kinagabihan narinig niya ang boses ni Luther sa veranda. Matinis, malamig. Kausap si Bianca. So, last time was a mistake, sabi ni Bianca na halatang galit. Tahimik si Luther sandali bago sumagot. It meant nothing. I just needed to make it look real. Para kay Lola. Parang gumuho ang mundo ni Amara. Ang taong gusto niyang lapitan para ibalita ang bagong buhay sa sinapupunan, siya rin pala ang dahilan ng pagpatay sa pag-asang iyon. Hawak ang test kit, lumabas siya ng kwarto, pinilit na maglakad. Luther, mahina niyang tawag, ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, bumukas ang pinto, lumabas si Bianca, nakapamewang. Mapanghamon ang ngiti. Oh, look who's here, Mrs. Temporary. May mahalaga lang ako sasabihin kay Luther. Sagot ni Amara na pilit na magpatatag. Ngunit mabilis ang dila ni Bianca. Don't tell me buntis ka. Tumawa, malamig.
mapanikit. Imposible. Hindi ka nga pwede mabuntis, sabi ng doktor mo, di ba? Defective womb, remember? Parang binuhusan naman ng yelo si Amara. Nanigas siya sa kinatatayuan, hawak ang tiyan, nanginginig. Tumingin siya kay Luther. Umaasang ipagtatanggol ito, kahit isang salita ng depensa. Ngunit si Luther, tahimik lang. Walang imik, walang reaksyon. At sa katahimikang iyon, tuluyan ang nabasag ang puso niya. Luther, mahina niyang tawag na nanginginig ang boses. Ngunit hindi siya sinagot. Sa labas, bumuhos ang ulan. At sa bawat patak ng tubig sa bubong ng mansyon, parang kasabay ang pagtangis ng dalawang pusong parehas na nawalan, ng isang gabay, ng isang anak, at ng pagkakataong sana'y magpatawad bago mahuli ang lahat. Mabilis ang tibok ng puso ni Amara habang nakahawak sa tiyan. Ramdam niya ang malamig na pawis sa noo. At bawat paghinga ay parang pag-akyat sa bundok. Please, huwag ngayon baby. Huwag ngayon. Nanginginig yung bulong. Halos hindi makatingin sa dugo na unti-unting dumadalay sa sahig. Anong drama na naman yan? Malamig na tanong ni Luther mula sa gilid ng sala. Nakakunot ang noo niya, halatang gulong-gulo, pero hindi pa rin lumalapit. Si Bianca nakatayo sa tabi, nag-cross ng braso at tumaas ang kilay. Baka nai-stress lang siya kasi gusto niya magpanggap na buntis. Napaka-classic. Napatingin si Amara. Halos wala ng lakas pero pinilit magsalita. Hindi ako nagpapanggap. Mahina pero buo ang boses niya. May baby ako. Sandaling natahimik ang buong paligid. Tumigil si Luther sa paghinga at si Bianca ay napakunot ang noo pero agad ding tumawa. Pilit. Buntis? Hindi nga pwede yan. Hindi ba sabi ng doktor mo? Bianca, stop! Mabilis ang boses ni Luther. Pero hindi pa rin niya nalapitan si Amara. Are you sure? Tanong niya na halatang nag-aalangan. O gusto mo lang ng atensyon? Hindi na nakasagot si Amara. Biglang sumakit ng todo ang tiyan niya. Halos mapahawak pa siya sa dingding. Umagos ang dugo sa hita niya. Marami, mainit at nakakatakot. Luther, halos pawalong niyang tawag. Help me. Sakalang kumilos si Luther. Nang makita niyang dugo ay parang may sumabog sa dibdib niya. Amara! Sigaw niya sabay takbo at salo sa kanya bago pa siya bumagsak. Dinala niya ito sa sofa at nanginginig ang mga kamay. Call the doctor! Now! Sigaw niya sa mga kasambahay na nagsilabasan sa takot. Si Bianca naman nananatiling nakatayo sa gilid. Nakatitig lang. May bakas ang pagkabigla sa mukha pero hindi mawala ang ines sa mata. Kung buntis nga siya. Mahina niyang sabi na halos sarili lang naririnig. Kawawa naman. Sa ospital ay malamig ang puting ilaw. Nakahiga si Amara. Maputla, nakakabit sa swero. Mahina ang paghinga niya at sa bawat tunog ng makina, parang binibilang ang tibok ng puso niya. Nakatayo si Luther sa labas ng salid, hawak ang noo. Parang gusto niyang murahin ang sarili. Hindi siya mapakali. Bumukas ang pinto ng ICU, lumabas ang doktor, seryoso ang mukha. Mr. Villarreal, sabi nito na mabigat ang tinig. We did everything we could. Napaangat ang tingin ni Luther. Anong ibig mo sabihin? The pregnancy didn't survive. Mahinahon pero diretso ang sagot. She lost the baby due to stress and emotional shock. The body couldn't hold it anymore. Nanatiling tahimik si Luther, parang walang marinig, parang walang maramdaman. Pagpasok niya sa silid, nakatingin lang si Amara sa kisame. Tahimik, walang luha sa una. Hanggang sa biglang tumulo ang isa, sunod-sunod na. Baby ko. Mahina niyang bulong, halos hindi na marinig. Sorry, hindi ka na nakaligtas. Nilapitan siya ni Luther. Gusto niyang magsalita. Pero hindi niya alam kung paano. Ilang sandali silang parehong tahimik hanggang sa tuluyan ng tumalikod si Amara. Ako na lang sana, sabi niya ng mahina. Kung pwede ako na lang. Nagpatuloy lang ang pagpatak ng luha niya. Sa labas ng kwarto naroon si Bianca. Nakaupo sa bench nang dumaan si Luther. Napatingin siya dito, pilit ang ngiti.
I'm sorry. Sabi niya pero halatang hindi totoo. Hindi ko akalaing totoo pala yung sinasabi niya. Pero imbes na sagutin, tinitigan lang siya ni Luther. Malamig, walang sinabi. Pero halata sa mga mata na may galit. Kung hindi ka sana nakisawsaw. Bulong niya na halos pabulong lang pero sapat na para marinig ni Bianca. Excuse me? Natawa si Bianca pero halata ang tensyon. You think kasalanan ko to? Wala akong sinabing ganon. Lumapit siya na mababa ang boses. Pero kung hindi ka sana lagi nandito, baka hindi siya natakot. Baka hindi siya na-stress. Tahimik si Bianca. Saglit niyang tiningnan ng sahig tapos ay ngumiti ulit pero pilit. Alam mo, Luther, hindi mo kailangang sisihin ako para lang gumaan ang loob mo. Hindi naman sumagot si Luther. Umalis siya. Iniwan itong nakatingin lang sa likod niya. Kinagabihan, nagising si Amara. Tahimik sa loob ng kwarto sa ospital. May buwan na sumisilip sa bintana. At ang puting kortina ay dahan-dahang umuugoy. Hinaplos niya ang tiyan niya, pero wala na. Wala nang kahit anong maramdaman. Sa mesa sa tabi niya may mga bulaklak at prutas. Walang card, walang pangalan. Napangiti siya na mapait. Kahit sa pagkawala mo anak, ako pa rin mag-isa. Sa pinto, tahimik na dumating si Luther. Dalang maliit na stuffed toy. Regalo sana sa magiging anak nila. Amara, mahinang tawag niya. Hindi siya lumingon. Bakit ka pa nandito? Tanong niya na tuwidang tingin sa labas ng bintana. Wala ka namang dapat alalahanin. Temporary lang, diba? Napayuko si Luther. Hindi agad nakasagot. I didn't mean this to happen. Pero nangyari. Putol niya sabay lingon. At wala kang ginawa para pigilan. Tahimik ulit. Ilang segundo lang pero parang oras ang lumipas. Tinitigan ni Luther ang kamay niya. Nanginginig. I'm sorry. Napatawa si Amara. Mahina pero masakit. Huli na. Hindi lahat ng sorry nakakabuhay ng patay. Hindi na muli nagsalita si Luther. Tumalikod siya. Naglakad palabas ng silid. Pagkasala ng pinto, tuluyan ang bumuhos ang luha ni Amara. Sa hallway, naghintay si Bianca. So, tanong niya na may halong ka ba? At pagtatago ng ngiti. Okay na siya? Tumingin si Luther sa kanya. Malamig, tahimik at may bigat sa mga mata. Umalis ka muna sa bahay. Sabi niya ng diretso. Ayoko makita ka kahit isang araw. Luther, umalis ka. Putol niya na halos pabulong pero matalim. Dahil sa ginawa mo, hindi lang siyang nawalan. At habang naglalakad siya palayo, naiwan si Bianca, hindi makakilos, hindi makaimik. Sa unang pagkakataon, siya naman ang natigilan. Dahil alam niyang kahit anong mangyari, may hindi na mababalik. Tahimik ang biyahe pa uwi. Sa loob ng sasakyan, walang inikan. Si Amara nakatanaw sa labas, pilit pinipigilan ng luha. Si Luther naman hawak ang manibela, pero parang hindi alam kung saan siya dapat tumingin. Ang bawat liko ng daan, parang mas naglalayo sa kanila kesa nagdadala pa uwi. Pagdating sa mansyon, agad siyang bumaba. Tahimik na sumunod si Amara, pero bago pa siya makapasok, hinarang siya ng lalaki. Magpahinga ka na lang muna. Sabi ni Luther na malamig pero may halong kaba. Hindi ko naman kailangang magpahinga. Mahinang sagot ni Amara. Ang kailangan ko sagot. Napatingin si Luther pero umiwas din kaagad. Wala akong sagot sa mga tanong mo. Hindi ko nga alam kung alin pa ang totoo. Ganun ba? Mapait na ngiti ni Amara. Kahit yung sakit ko, duda ka rin? Hindi na sumagot si Luther. Umiling lang siya. Saka tumalikod. Naiwan si Amara sa hallway. Mag-isa, hawak ang maliit na envelope. Ang ultrasound ng sanggol na hindi niya makikita. Dahan-dahan niyang pinahid ang luha, sabay bulong. Ito na lang natira sa atin. Kinabukasan, maagang bumaba si Amara sa mesa, naghahain siya ng kape. Tahimik lang si Luther habang binabasa ang dyaryo. Pero halata sa kilos niya ang bigat ng konsensya. Maya-maya ay naglakas ng loob si Amara. Luther, mahinahon niyang simula. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat.
Pero sana, kahit sandali, paniwalaan mo ako. Minahal kita. At yung bata, totoo yun. Ibinaba ni Luther ang dyaryo pero hindi siya tumingin. Amara, wala akong balak makipag-away. Hindi ako nakikipag-away. Sagot naman ni Amara na nanginginig ang boses. Nakikiusap ako. Isang beses lang. Paniwalaan mo ako. Lumipas ang ilang segundo bago sumagot si Luther. Hindi ko alam kung kaya ko. Doon na tuluyang bumagsak ang luha ni Amara. Hindi mo alam? O ayaw mo lang? Walang sagot. Tumalikod siya at nagtuloy sa kwarto. Doon dahan-dahan niyang tinanggal ang singsing sa daliri. Tiningnan niya ito ng matagal bago inilapag sa mesa. Siguro, ito na yung huling beses kong pipilitin. Kinagabihan, pumasok si Luther sa kwarto. Wala na si Amara sa kama. Pero naroon pa ang singsing. Nakapatok sa ibabaw ng envelope. Pinulot niya ito, tiningnan ang loob ng sobre. Ultrasound photo. Maliit na itim na bilog. May pangalan sa baba. Baby Villarreal, 8 weeks. Napatigil siya. Bumilis ang tibok ng puso niya habang paulit-ulit na binabasa ang papel. Baby Villarreal. Bulong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Parang bigla namang nanikip ang dibdib niya. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hinanap si Amara sa buong mansyon. Sa kusina, sa hardin, sa veranda. Pero wala na. Ang mga kasambahay tahimik lang na nagkakatinginan. Umalis po siya, sir. Sabi ng isa. May bitbit na maleta. Sabi niya, wag nang hanapin. Napatigil si Luther. Hindi niya alam kung tatakbo ba o luluhod. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaanong kabigat ang mga salitang binitawan niya noon. Lumapit siya sa bintana. Tanaw ang daan palabas ng gate. Sa labas, umuulan na naman na parang noong una lang silang nagkita. At sa bawat patak ng ulan, bumabalik sa isip niya ang mga sandaling tinanggihan niya ang tanging taong nagtiwala sa kanya. Sa mesa, nakalapag pa rin ang singsing. Dahan-dahan niya itong pinulot. Hawak-hawak habang pumikit. Bakit hindi kita pinakinggan? Mahina niyang sabi. Sa kabilang banda, sakay ng bus si Amara. Nakatingin sa madilim na langit. Sa tabi niya, nakapatong sa bagang isang maliit na lalagyan ng ultrasound photo. Tanging alaala ng anak na hindi niya na makikita. Tahimik lang siya, hindi na siya umiiyak. Para bang wala na siyang luhang natira. Sa isip niya, iisa lang ang pangako. Hindi na ako babalik bilang luhaan. Habang papalayo ang bus, tinanaw niya ang liwanag ng mansyon sa malayo. Isang huling tingin, sabay pikit ng mata. Patawad? Bulong niya. Pero kailangan kong piliin ang sarili ko. Sa mansyon, si Luther naman ay tahimik na nakaupo sa sahig ng kwarto. Hawak ang ultrasound sa dibdib. Walang luha, pero halata sa mukha niya ang pagsisisi. Sa wakas, naiintindihan niya na kung gaano niyang kamahal si Amara. Pero huli na. Habang tinitingnan niya ang larawan, may biglang pumasok na tawag sa telepono. Ang sekretarya niya. Sir, may iniwan pong dokumento si Mrs. Villarreal. Annulment papers po. Napahawak siya sa sentido. Tuluyan ang bumigay ang mga tuhod niya. At sa labas ng bintana, patuloy ang ulan. Parang sinasabi ng langit na minsan, kahit anong pagsisisi, hindi na kayang habulin ang huling bus ng pag-ibig. Habang sa kabilang banda, bumababa si Amara sa bus station ng probinsya. Huminga siya ng malalim, sariwang hangin, amoy ng palay at lupa. Sa wakas, wala ng pader. Walang ingay ng syudad. Pagdating niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Nanay Clarita. Anak, Diyos ko, bakit ang payat mo? Ngumiti naman si Amara at pilit na matatag. Ma, pagod lang ako, pero kaya ko. Niyakap siya ng ina ng mahigpit. At sa yakap na iyon, tuluyan ang bumigay si Amara. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pakiramdam na ligtas na ulit siya. Lumipas ang mga araw, nasanay na siya sa tahimik na buhay. Nagluluto, naglalaba, naglalakad sa palayan. Sa bawat takbo ng oras, unti-unti niyang naramdaman ang paghilom. Minsan, habang nagbabanlaw ng damit sa ilog, napatingin siya sa malinaw na tubig at nakita ang refleksyon niya. Maputla pa rin, pero may ngiti na.
Okay lang. Bulong niya. Hindi ako natalo. Natuto lang. Gabi-gabi umuupo siya sa labas ng bahay, nakatingin sa langit. Bitbit niya lagi ang maliit na larawan ng ultrasound. Baby, mahina niyang sabi. Hindi mo man ako nakasama, pero pinapangako kong tutulungan ko yung mga babaeng katulad ko. Hindi kita kakalimutan. Kumikinang ang mga bituin, parang may tugon. Tahimik, pero puno ng pag-asa. Kinabukasan, maagang naglakad si Amara papunta sa bayan. May dala siyang basket ng gulay. Plano niyang ibenta sa palengke. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, huminto ang isang itim na kotse sa tabi niya. Bumaba ang tinted na window. Isang lalaki, nakasuit. Maamo pero formal ang tingin. Miss, sabi nito. Ikaw ba si Amara Villarreal? Napatigil siya at halatang nagulat. Sino ho sila? Ngumiti ang lalaki. Talent scout ako, may nagrekomenda sa'yo. Nakita ka daw ng kumakanta dati sa event sa Maynila? Interested ka bang mag-audition? Napakurap si Amara. Hindi siya makapaniwala. Bakit ako? May karisma ka, sagot ng lalaki. At may kwento ang mga mata mo. Tahimik siya, hindi agad sumagot, pero sa loob niya may kakaibang sigla. Baka ito na yung simula ng bagong kabanata ng buhay niya. Hindi bilang asawa, hindi bilang biktima, kundi bilang sarili niya. Habang pinapanood niya ang kotse na papalayo, huminga siya ng malalim. Siguro nga, bulong niya. Minsan kailangan mo munang mawala para mahanap ang totoo mong halaga. Tumigil ulit ang kotse, bumaba ang bintana. Miss Amara, sabi ng lalaki. Kung sakali mo magbagong isip mo, may event sa Maynila sa Sabado, baka doon ka dapat. Ngumiti siya. Hindi dahil sa pag-asa sa iba, kung hindi dahil sa paniniwala sa sarili. Baka nga, sagot niya sabay lakad papunta sa liwanag ng umaga. Miss, sorry to bother you, sabi ng lalaki sa likod ng tinted na kotse. But have you ever considered modeling? Nalingon ni Amarang estranghero, hawak pa ang basket ng gulay. Modeling? Ako? Halos natawa siya. Ngumiti ang lalaki, kalmado pero seryoso. You have a unique presence. May kwentong mukha mo. Napangiti siya. Hindi sigurado kung pinagtitripan ba siya o totoo. Baka ho nagkakamali lang kayo. Sabi niya at bahagyang nahiya. Hindi ho ako marunong mag-pose. Marunong lang po ako maglaba. Sa kabilang gilid may vendor naman na nakarinig. Si Amara, modelo? Biro pa ng isa sabay tawa. Hindi ba yan taga-bundok? Baka sa palengke mo siya iparada. Natawa pa ang iba, pero hindi na nagpaliwanag si Amara. Ngumiti lang siya ng mahinhin. Okay lang, sanay ako sa pangmamaliit. Inabot ng talent scout ang business card. Call me if you decide. Hindi ko sinasabi na madali pero minsan kailangan mo lang sumubok. Kinuha niya ayon. Medyo nag-aalangan pero may halong intriga sa isip. Salamat, mahina niyang sabi. Pag-uwi niya, nilapag niya ang basket sa lamesa. Tahimik lang ang bahay. Tinitigan niya ang maliit na card, makintab, may pangalan at logo ng agency. Parang panaginip. Bulong niya. Binalikan niya sa isip ang mga sinabi ni Luther noon. You don't belong in my world. Ngayon baka nga totoo. Pero baka rin may sariling mundo siya na mas maganda. Kinagabihan dumungaw si Nanay Clarita sa kwarto niya. Anak, sabi nito. Narinig ko daw kanina may scout na kumausap sa'yo. Tumango siya. Oo ma, pero baka biro lang yon. Ngumiti naman ang ina. Marahan ang tono. Hindi naman lahat ng milagro dumadating na may harana. Minsan, simpleng pagkakataon lang. Anak, kung meron kang kaya, gawin mo. Hindi ka ipinanganak para maging alipin ng sakit. Niyakap ni Amara ang nanay niya. Ma, natatakot pa rin po ako. Lahat ng lumalaban natatakot pero yung may tapang, sila yung umaalis kahit nanginginig. Kinabukasan, maagang nagising si Amara. Tumayo siya sa harap ng salamin. Simple lang. Plain shirt, nakapusod ang buhok, walang makeup. Pero sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang babaeng iniwan.
kundi isang babaeng handang magsimula. Tinanggal niya ang buhok sa pagkakapusod, hinagod ito pababa at ngumiti sa sarili. Kaya ko ba? Tanong niya sa refleksyon. Ngumiti siya ulit ng mas matatag. Kaya ko. Kinuha niya ang cellphone at business card. Ilang ulit siya nagduda bago i-dial ang number. Pero sa huli, pinindot pa din niya. Hello? This is Amara. About the modeling opportunity. Sa kabilang linya, narinig ang pamilyar na boses ng scout na masigla. Miss Amara, good timing. We're holding a casting call in Manila tomorrow. Ready ka bang umalis bukas? Napatigil siya. Parang tumigil din ang oras. Tumingin siya sa paligid ng maliit na bahay, sa mga lumang kortina, sa mga damit na nakasampay. Hawak niya ang ultrasound picture sa dibdib. Parang paalala ng lahat ng pinagdaanan niya. Huminga siya ng malalim. Ready na. Sagot niya na buo ang loob. Pagkababa ng tawag, umupo siya sa kama. Walang luha, walang kaba. Ngayon lang niya naramdaman na may direksyon ulit ang buhay niya. Habang nag-iempake ng kaunting gamit, napangiti siya. Baby, bulong niya. Samahan mo ako ha, para sa atin to. Kinagabihan bago matulog ay nagdasal siya. Salamat Lord, kasi kahit binasag mo yung dati kong mundo, binigyan mo ako ng bagong simula. Sa kabilang banda ng probinsya, habang tulog ang lahat, sumilip sa bintana ang buwan. Tila ba ito'y nakangiti sa kanya. At sa gitna ng katahimikan, isang bagong pangarap ang nabuhay sa puso ni Amara. Hindi para ipakita sa iba, kundi para patunayan sa sarili niya na kaya niyang bumangon ng mag-isa. Kinabukasan, bitbit ang maliit na maleta, umalis siya ng bahay. Habang naglalakad papuntang bus station ay may batang lumapit. Ate Amara, saan ka pupunta? Ngumiti siya. Sa lugar kung saan magsisimula ulit ang buhay ko. Sumakay siya sa bus. Sa likod ng bintana, unti-unting nawala ang tanawin ng probinsya. Sa harap naman, Maynila, ang simula ng bagong mundo. Pagdating ni Amara sa Maynila, halos mabingi siya sa ingay ng lungsod. Mga busina, ilaw, billboard at mga taong nagmamadali. Nakatayo siya sa sidewalk, hawak ang maliit na maleta. Ang lakat pala talaga ng Maynila, no? Bulong niya na halong takot at tuwa. Habang naglalakad papunta sa modeling agency, tinitingnan niya ang billboard. Mga babaeng matangkad, confident at makintab ang balat. Hindi ako kagaya nila, sabi niya sa isip. Pero siguro, may lugar din ako dito. Pagpasok niya sa agency hall, puno ng mga modelo. Lahat nakasuot ng designer clothes. May dalang makeup kit. May sariling glam team. Siya lang ang nakasimple na puting blouse at jeans. May alikabok pa sa sapatos. Narinig niya ang bulungan. Sino yon? Baka runner lang. Pero hindi siya nagpapahalata. Huminga siya ng malalim. I came here to fight. Mahina niyang sabi pero buo ang loob. Tinawag ang pangalan niya para sa casting. Pagharap niya sa tatlong judge, malamig ang mga tingin. Turn around, sabi ng babae sa gitna. Sumunod siya. Walk. Lumakad siya ng diretsyo. Hindi perfect pero may tapang. Too provincial. Bulong ng isang judge habang nagsusulat sa clipboard. Naramdaman niya pero hindi siya umatras. Tiningnan niya ang ilaw sa harap at lumakad ulit na mas matatag. May isang judge na isang lalaki na medyo tahimik. Tumingin ng matagal. She has raw power, sabi niya. Something different. She walks like she has something to prove. Napatingin si Amara. Hindi niya alam kung papaano, pero parang unang beses siyang pinansin dahil sa kung sino siya. Hindi dahil sa kakulangan niya. Name? Tanong ng direktor. Amara Villar? Saglit siyang natigilan. Bigla niyang naalala ang lahat. Ang kasal, ang pagdurusa, ang pagkawala. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretsyo. Amara Reyes. Ngumiti ang direktor. Welcome to the industry, Amara Reyes. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya, siya na ulit ang may hawak ng sarili niyang pangalan. Mula noon, naging abala na si Amara araw-araw. Training, photo shoots,
walking classes. Nahuhulog minsan sa heels, napapagalitan ng trainer. Posture, Amara! Chin up! Don't look scared. Ngumiti siya kahit pawis sa pawis. Hindi ako scared, sagot niya. I'm learning. Pag-uwi sa maliit na kwarto na nirentahan niya, nauupo siya sa kama, tinitingnan ang lumang ultrasound photo. Baby, I'm doing this for us. Bulong niya. Minsan umiiyak siya sa pagod, pero lagi may panibagong lakas kinabukasan. Hindi para patunayan kay Luther, kundi para patunayan sa sarili niya na kaya niya magsimula ng mag-isa. Isang araw, tinawag siya ng photographer. Amara, your turn. We'll do something raw. No makeup, just emotion. Napatango siya. Simple white dress lang, nakalugay ang buhok. Think of something painful, but let it make you beautiful. Sabi ng photographer. Pumikit siya sandali. Naalala niya ang lahat. Ang kasal, ang pagtanggi, ang pagkawala. Pagmulat niya ng mata na patingin ng buong team. Don't move, sabi ng photographer. That's it, that's the look. Click, click, click. Isang raw photo na puno ng damdamin. Kinabukasan, gulat siya nang makita sa social media. Mountain Girl Beauty shocks fashion scene. May libo-libong shares. She's not your typical model. She's real, sabi ng caption. Nang makita niya iyon ay napapaiyak siya. Hindi dahil sa fame kundi dahil sa katotohanang may nakakita sa kanya sa wakas. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang penthouse, nanonood naman si Luther ng late night news. Habang naglalabas ng wine, narinig niya sa TV. New face of local fashion, Amara Reyes, the mountain girl who stunned everyone. Tumigil siya. Nang makita niya ang mukha ni Amara sa screen, simple, natural, pero matatag, parang natulala siya. Bumaba ang baso mula sa kamay niya. Amara? Mahina niyang bulong, halos hindi siya makapaniwala. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang babaeng iniwan niya noon, siya na ngayong babaeng hindi na kailangang balikan para magningning. Mabilis ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Isang taon na ang lumipas mula sa simpleng audition. Ngayon ay araw-araw may photoshoot, fitting o meeting. Hindi na siya si Amara na tahimik at takot. Ngayon, confident na siya, pero hindi arogante. Sa backstage ng isang editorial shoot, habang pinapahira ng makeup artist ang pisngi niya, nakatingin lang siya sa salamin. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Elegant, composed, pero may bakas pa rin ang mga sugat na natutunan niyang yakapin. Ready ka na, Amara? Tanong ng stylist. Ngumiti naman siya. Ready na. Para sa bawat babaeng muntik ng sumuko. Paglabas niya ng set, agad siyang sinalubong ng mga kamera. Okay, Amara, bigay mo sa amin yung raw emotion, sabi ng photographer. Pumikit siya sandali. Sa loob-loob niya, naalala niyang mga gabi sa mansyon. Ang sigaw, ang sakit, ang pagkawala ng anak. Nang dumilat siya, may luha sa gilid ng mata. Pero may tapang din sa titig. Click! Isa, dalawa, tatlong shots. Tahimik ang buong crew. Perfect! Bulong ng photographer. You're not posing, you're telling a story. Kinabukasan lumabas ang feature article. From Pain to Power, The Rise of Amara Reyes. Agad itong nag-viral. Mga tao sa social media ay nagkomento. Ang lakas ng aura niya, no? Hindi lang ganda, may lalim. She looks like she's been through something and won. Sa gitna ng atensyon, nanatiling humble si Amara. Hindi siya nasisilaw sa papuri. Pero alam niyang unti-unting bumabalik ang halaga ng sarili niya. Sa isang interview, ngumiti ang host. Amara, you're the talk of the town. Pero gusto naming malaman, what fuels your strength? Tahimik siya saglit. Hindi agad sumagot. Naramdaman niya ang bigat sa dibdib, pero ngumiti pa rin. I lost something precious once, sabi niya sa boses na banayad. And now, I fight to honor that love. Hindi niya binanggit kung sino o ano, pero lahat ng nakarinig, alam na may malalim sa likod ng bawat salita.
Pagkatapos ng interview, trending agad. Mga video edits, quotes, at reaction posts na nagkalat sa internet. Hashtag Queen of Sierra. Hashtag From Pain to Power. Ang mga hashtag na dati imposible para sa babaeng dating iniwan at tinawag na wala. Sa mansyon, nasa harap ng TV si Luther. Tahimik, naka-off ang mga ilaw. Tanging glow ng screen ang kumikislap sa mukha niya. Nakita niya si Amara. Confident, kalmado. Hindi na yung babaeng dating umiiyak sa harap niya. Habang pinapakinggan niya ang sagot nito sa interview, unti-unting bumigat ang dibdib niya. I lost something precious once. Tumulo ang isang luha, tahimik lang. Hindi dahil sa inggit, kundi dahil ngayon lang niya tuluyang naramdaman ang bigat ng mga salitang sinayang niya noon. Kinabukasan sa studio, panibagong photoshoot ulit. Pagkatapos ng huling set, may lumapit na assistant, bitbit ang malaking bouquet ng mga white peonies at lilac tulips. Paborito niyang bulaklak iyon. Miss Amara, para daw sa inyo. Nagulat siya. Ha? Wala naman ako inaasahan. Ngumiti ang assistant. Walang pangalan pero may card po. Binasa niya. To the woman who turned pain into power. A.N. Napakunot ang noon niya. A.N.? Bulong niya. Ngumiti ang makeup artist habang nag-aayos ng gamit. Baka secret admirer mo. Natatawa siya pero nagtataka. Wala akong time dyan pero ang sweet ah. Inamoy niya ang mga bulaklak. Mabango, presko, parang may kasamang mensahe hindi lamang romansa, kundi paggalang. Samantala sa mansyon, hawak pa rin ni Luther ang tablet. Tinitingnan ng trending post ni Amara na may caption na, To every woman who was told she couldn't, this is for you. Napatitig siya sa litrato. Siya yung babaeng sa simpleng white dress, nakangiti sa araw. May peace sa mata. Ngayon niya lang nakita ang ganitong klaseng ngiti sa kanya. Ngiting hindi na para sa kanya. Maya-maya pumasok si Bianca, naka-night dress pa. Luther, nanonood ka pa rin ng babaeng yon? Hindi siya sumagot. Pero nang mapansin ni Bianca ang bouquet sa TV screen na pataas ang kilay. A.N.? Wow, may bago na pala siya. Malamig na tumingin si Luther. Umalis ka nga. Ha? Bakit? Umalis ka, Bianca. Tahimik na lumabas si Bianca, halatang ines. Si Luther naman nanatiling nakatulala sa litrato ni Amara. Sa bawat tingin niya, mas lalo niyang nakita kung gaano na siya naging bulag noon. Sa studio, tahimik si Amara habang nilalagay ang card sa bag niya. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang may kakaibang koneksyon sa likod ng simpleng mensahe. Bago umalis, tinawag siya ng manager. Amara, may gusto makipag-collab sa'yo. International brand, big opportunity to. Ngumiti siya pero kalmado. Kung para sa akin, darating. Pero ayokong kalimutan kung sino ako. Sabay silang naglakad palabas. Sa labas ng building, humangin. Ang bulaklak sa kamay niya ay tila sumasabay sa bawat paghinga niya. Habang sumasakay siya ng sasakyan, tumingin siya sa city lights. To the woman who turned pain into power. Binasa niyang muli. Napangiti siya, pero hindi na siya nagtanong kung sino. Siguro hindi ko naman na kailangang malaman kung sino si A.N. Mahina niyang sabi. Ang mahalaga, marunong ako magpasalamat. Kahit sa mga taong hindi ko pa kilala. Sa dulo ng gabi, isang lalaki nakasuot ng dark suit ang nakatayo sa tuktok ng rooftop ng hotel kung saan ginanap ang shoot. Hawak niya ang telepono. Nakasave ang pangalan. Amara Reyes. Tinignan niya ang mga bulaklak na pareho ng pinadala niya. Ngumiti siya, sabay bulong. It's time she knows who I am. At sa kabilang dulo ng syudad, si Luther, tahimik lang sa dilim ng kanyang study. Hawak ang parehong note na pinadala ni A.N. At doon nagsimulang magtanaw ang isip niya. Sino ang lalaking yon? Sa buhay ng babaeng minsan ang pinabayaan? Tahimik ang studio nang matapos ang shoot ni Amara. Pawis, pagod, pero glowing ang mukha niya sa ilaw ng mga kamera. Nang lumapit ang production assistant, may dala itong malaking bouquet ng white lilies at blue roses. Miss Amara, may nagpadala po ulit? Napakunot siya ng noo. Ulit? Tumango ang assistant. Sabay abot ng card.
Parehong handwriting. Simple, pero elegante. To the woman who reminds me of strength. A.N. Ngumiti siya, pero sa loob may kakaibang kaba. A.N.? Bulong niya. Hindi niya kilala ang sinumang may ganitong initials. Sa gilid, tinukso siya ng makeup artist. Uy, baka secret admirer mo na yan ah. Napailing lang si Amara. Wala akong oras sa love life, promise. Focus muna ako sa career. Pero nang maiwan siya mag-isa, hindi niya mapigilan titigan ng card. Parang may init sa dibdib niya. Sino kaya to? Kaibigan? Fan? O baka naman may connection sa nakaraan? Inipit niya ang card sa loob ng notebook at ngumiti na mahina. Kung sino ka man, salamat. Pero wag mo sana akong sanaying umaasa. Kinabukasan sa shooting ng isang perfume ad, naroon si Miguel, ang photographer na lagi niyang kashoot. Matagal na itong kasama sa industriya at parang kuya na rin sa kanya. Amara? Sabi ni Miguel habang inaayos ang ilaw. Ang ganda naman ng aura mo ngayon. In love? Napailing siya at natawa. Grabe ka naman, Kuya Miguel. Wala akong oras para dyan. Yung A.N. Sabay kindat ng lalaki. May kilig sa bulaklak na naman kahapon na. Napatingin si Amara sa lupa. Hindi ko nga alam kung sino yun eh. Baka taga-industry rin. Designer? Producer? Baka nga. Pilit na kalmado. Pero sa loob, may curiosity na hindi niya mapigilan. Samantala, sa isang malayong mansyon, nakaupo si Luther sa loob ng study room. Tahimik, tanging ilaw ng laptop ang lumiliwanag sa mukha niya. Sa screen, nakabukas ang isang online article. The Queen of Sierra, Amara Reyes, From Heartbreak to High Fashion. Nakatitig siya sa litrato ni Amara. Ang dating babaeng halos hindi makatingin sa kanya. Ngayon ay nakasuot na ng haute couture. Matapang ang mata. Ngunit hindi iyon ang nakapukaw sa kanya, kundi ang bouquet na nasa tabi ni Amara sa interview set. May card, may nakasulat na A.N. Tumaas ang kilay niya. A.N. Bulong niya na malamig ang tono pero may kirot sa ilalim. Tinawag niya ang assistant. Find out who's been sending flowers to Amara. Sir, just do it. Pagkaalis ng assistant, napabuntong hininga siya. Ayaw niyang aminin pero may peraso ng selos na hindi niya kayang itago. Hindi niya alam kung galit ba siya sa A.N. o sa sarili niya. Dahil ngayon niya lang naramdaman kung gaanong kalaki ang nawala sa kanya. Isang linggong lumipas, dumating ang malaking araw. Ang Imperial Fashion Gala. Isa ito sa pinaka-prestiyosong event sa industriya. At ngayong taon, unang beses na inimbitahan si Amara. Habang nasa dressing room, halatang kinakabahan siya. Suot niya ang gintong gown na may detalyeng parang sinag ng araw. Relax lang, Amara, sabi ng stylist. You deserve to be here. Ngumiti naman siya na mahina. Salamat ah, hindi ko akalaing makakarating ako rito. Paglabas niya sa stage, halos hindi siya makapaniwala. Mga flash ng camera, mga taong nakatingin sa kanya. She's stunning. Bulong ng isang fashion critic. She's different. Authentic. Lumapit ang host para sa interview. Amara, everyone's talking about your journey. Ano nagbigay sa'yo ng lakas para makarating dito? Huminga siya ng malalim, tsaka ngumiti. Siguro dahil minsan nawala ako. Pero dahil doon, natutunan kong hanapin ang sarili ko. I fight now to honor what I lost. Tumunog ang palakpakan. Sa audience, may mga luhang napahinto sa mga mata ng mga manonood. Ang mga kamera nakatutok lahat sa kanya. Ang babaeng minsang iniwan, ngayon ay tinitingala. Matapos ang event, bumalik siya sa table niya. Doon niya nakita ang waiter na may dalang maliit na sobre. Mrs. Pineda, may nagpaabot po. Binuksan niya. Sa loob ay may simpleng note lang. You looked stronger tonight than any diamond here. A.N. Napahawak siya sa dibdib. Ikaw na naman. Bulong niya na may halong tuwa at gulat. Ngunit bago pa siya makapag-isip, tinawag na siya ng manager. Amara, kailangan mo sa backstage, press photos. Nang umalis siya, hindi niya alam na sa kabilang dulo ng hall,
Isang lalaki naka-black suit ang nakatingin. Nakangiti, hawak ang kopya ng note na kapareho ng ibinigay sa kanya. Kinagabihan sa condo unit niya, tinanggal niya ang makeup at tiningnan ang sarili sa salamin. Pagod pero maganda pa rin. Hawak niya ang note at napangiti siya. Sino ka ba, Ian? Bakit parang alam mo kung anong klaseng sakit ang pinagdaanan ko? Tumingin siya sa bintana. Sa labas ay mga ilaw ng syudad. Sa loob, tahimik ang puso. Pero salamat, bulong niya. Dahil kahit hindi kita kalala, pinapaalala mong may halaga pa rin ako. Nilagay niya ang note sa maliit na kahon, kasama ng ultrasound photo ng anak. Para sa mga alaala na hindi kailanman mawawala. Lumipas ang ilang araw, isang luxury brand ang nag-imbita sa kanya para sa photoshoot sa isang private villa sa Tagaytay. Pagdating niya roon, ramdam niya agad ang ganda ng lugar, mga bulaklak, ilaw at tahimik na simoy ng hangin. Miss Amara, sabi ng staff. Our creative director just arrived. He insisted on meeting on you. Personally. Nagulat siya. Personal? Paglingon niya ay may lalaking papalapit. Matangkad, may confidence, nakaitim na suit. Mapait pero maginoon niyang ngiti. Hi, sabi nito sabay abot ng kamay. I'm Aiden Navarro. Natigilan si Amara. Aiden? Ngumiti naman si Aiden at tumango. Finally, the woman I've been writing to. Tumigil ang oras sa pagitan nila, tahimik. Narinig niya lang ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako sinusulatan? Mahinahon niyang tanong. Because your story reminded me of mine, sagot ni Aiden. And because sometimes strangers see the strength we forget we have. Habang nakatitig si Amara kay Aiden, may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi takot, kundi kapayapaan. Sa unang pagkakataon, may lalaking tumingin sa kanya hindi bilang biktima, kundi bilang inspirasyon. At doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang puso. Mainit ang araw nung bumalik si Amara sa Maynila. Sa pagbaba pa lang ng telepono, sinalubong na siya ng flash ng kamera. Mga reporter, nagsisigawan ng mga pangalan niya. Amara, one picture please. Amara, what's next for the Queen of Sierra? Ngumiti siya, sanay sa ganitong eksena. Ang dating tahimik na babae sa bundok, ngayon ay laman na ng bawat headline. Pero sa likod ng ngiti, ramdam niya ang bigat. Hindi ng takot, kundi ng mga alaala. Habang naglalakad palabas ng airport, napahinto siya. Sa gitna ng mga tao, may isang lalaking halos hindi na makilala. Payat, maputla, tila ilang araw na walang pahinga. Si Luther. Hawak nito ang isang bouquet ng puting lirio. Yung bulaklak na dati niyang paborito. Amara, mahina nitong sabi, halos hindi naman marinig sa ingay ng mga flash. Please, tahimik lang siya. Tumingin sandali. Sapat na para makita ang pagod at pagsisisi sa mga mata nito. Late ka. Mahinahon niyang sagot bago siya muling tumalikod. Hindi niya kailangang marinig ang mga dahilan. Noon pa man, lahat ng paliwanag ni Luther ay parang alon. Dumadaan, pero walang natitira. Pagdating sa sasakyan, huminga siya ng malalim. Are you okay, ma'am? Tanong ng assistant. Yeah, sagot niya. Just ghosts from the past. Kinagabihan sa hotel room niya, humarap siya sa salamin. Sa refleksyon, hindi niya makita ang dating babaeng laging umiiyak. Nakasuot siya ng eleganteng silk robe. Ang buhok ay nakapusod. Ang mata ay matatag. Ngunit sa isang sulok ng mesa, nakalapag ang bouquet na iniabot ni Luther. Hindi niya iyon tinapon. Nilagay lang niya roon parang paalala. Dumating ang tawag mula kay Aiden Navarro, ang Italian designer na unang nagbigay sa kanya ng big break. Amara, sabi ng lalaki sa kabilang linya na baritone ng boses, your shoot in Paris went viral. Milan wants you. Fly with me tomorrow? Tahimik siya sandali. Hindi agad nakasagot. Milan? Bulong niya. That's a big move. Yes, sagot ni Aiden. But you belong to big places now.
I'll handle everything. Ngumiti siya. Halos maramdaman ang tibok ng puso niya. Okay, let's do it. Pagkababa ng tawag, tumingin siya ulit sa bouquet. Hindi niya alam kung bakit, pero parang biglang lumamig ang paligid. Kinabukasan, sa opisina ng fashion house, dumating si Luther. Walang paalam, nakasuot pa ng lumang suit. Halatang hindi na siya bahagi ng dating mundo. Sir, appointment po? Tanong ng guard. Please, I just need to talk to her. Sa loob ay abala naman si Amara sa fitting, nakasuot ng long ivory gown. Habang inaayos ng stylist ang laylayan, nang marinig ang ingay sa labas, nagtama ang kanilang paningin ni Luther. Amara, halos pabulong nito. Lumingon siya, pero hindi na siya umatras. Hindi na siya natitinag. Anong ginagawa mo dito? Sabi ni Amara. I'm sorry for everything. I lost everything when you left. The company, the respect, even myself. Sagot ni Luther. Napayuko si Amara sandali. Pag-angat ng mukha, kalmado na siya. Luther, mahinaho niyang sabi. Hindi ko kailangan ng sorry para mabuo. Hindi ko iniwan ang mundo nung umalis ako sa'yo. Ikaw ang umalis sa sarili mo. Natigilan si Luther. Kita sa mga mata niya ang guilt na matagal nang kinikimkim. Huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang pagkawala ko. Dugtong pa ni Amara. Ginamit mo ang pagmamahal ko noon para kontrolin ako. Pero ngayon, ginagamit ko ang sakit para lumaya. Tumulo ang luha sa pisngi ni Luther, pero pinunasan niya agad. You changed? Hindi, sagot ni Amara. Finally, naging totoo ako. Tahimik, tanging tunog ng kamera sa photoshoot area ang maririnig. Nang tumalikod siya ay parang tuluyang naglaho ang koneksyon ng nakaraan. Habang papalabas si Amara ng building, hinabol siya ng assistant. Ma'am, may tawag po, urgent. Kinuha niya ang phone, si Aiden ulit. Pack your things, sabi nito. The flight to Milan leaves at 6 in the morning. Napangiti siya. I'll be ready. Ngunit hindi niya alam sa labas ng building, narinig ni Luther ang usapan. Ang pangalan ni Eden Navarro ay parang kutsilyong dumula sa puso niya. Milan? Bulong nito habang pinagmamasdan ng papalayo ang sasakyan ni Amara. Kasama siya. Hindi niya alam kung selos ba o panik ang nararamdaman niya. Pero sa unang pagkakataon, alam niyang tuluyang mawawala si Amara. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil pinili na nitong hindi na lumingon. Pag-uwi ni Amara sa kondo, inayos niya ang mga gamit. Sa gitna ng pag-impake, binuksan niya ang maliit na kahon kung saan nakatago ang lumang ultrasound photo ng anak niyang nawala. Hawak niya iyon, marahang pinunasan. We're leaving, baby. Bulong niya. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang city lights sa Maynila. Ang mga ilaw na dati niyang pinangarap mula sa bundok. Ngayon, bahagi na siya nito. At sa kabilang dulo ng lungsod, si Luther ay nakatulala sa bote ng alak. Hawak ang telepono. Paulit-ulit na tinatawagan ng numerong hindi na sumasagot. Amara? Bulong niya, habang tumutulo ang luha sa pisngi. Don't go. Ngunit sa isip ni Amara, malinaw na ang sagot. Hindi na siya babalik sa mundo ng multo. Bukas, lilipad siya patungong Milan at doon magsisimula ang bagong laban. Habang inaayos ng assistant ang mga gamit sa flight, pumasok ang isang lalaking may dalang dokumento. Miss Amara, sabi nito, Mr. Navarro asked me to hand this to you personally. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay may plane ticket, kontrata at isang liham. For the woman who turned pain into art, let's conquer the world together. A.N. Ngumiti naman si Amara sabay bulong. Game. Mainit ang araw ng bumungad sa social media ang mga headline. Provincial scammer Amara Reyes niloko ang fashion world. Fake identity, fake receipts. Ang reyna ng Shera, peke pala. Sunod-sunod ang notifications, comments, shares. Sa studio, habang nag-aayos ng buhok si Amara para sa shoot, biglang nagdilim ang mukha ng assistant. Ma'am, trending po kayo pero hindi maganda. Kinuha ni Amara ang phone. Nang makita ang mga edited photos,
Mga peking kontrata, fake screenshots, pati lumang litrato niyang ginawa ng masamang caption. Parang may humigpit sa dibdib niya. Bianca. Mahina niyang sabi. Hindi pa rin siya tapos. Samantala sa kabilang dako naman ng syudad nakangiti si Bianca habang nakaupo sa cafe. Kaharap ang PR agent niya. I told you. Pag nabahira ng pangalan niya, tapos na siya. Sabi niya, sabay lagay ng shades. Sigurado ka bang walang makakabawi? Tanaw ng agent. Ngumiti naman si Bianca, kumpiyansa. Walang maniniwala sa probensya na laban sa pangalan ko. Pero ilang oras lang lumipas, dumating si Aiden Navarro. Galit at kalmado sa parehong oras. Bianca, malamig niyang sabi habang nilapag ang folder. Tama na to. Ngumiti pa rin siya pero ramdaman ka ba? Aiden, this is business. Alam mo naman, showbiz, fake receipts, edited photos, that's a crime. Ano bang pakialam mo, girlfriend mo ba siya? Sabay tawa ni Bianca. Tinitigan siya ni Aiden ng diretso sa mata. Hindi ko kailangang maging boyfriend para ipagtanggol ang tama. Kinabukasan, naglabas ng statement si Aiden sa media. There are malicious attempts to destroy an innocent woman's career. As someone who knows the truth, I will not stay silent. Kasabay niyon, naglabas din siya ng screenshots, CCTV footage at mga dokumentong nagpatunay na si Bianca mismo ang nagpa-edit at nagbayad ng trolls para sirain si Amara. Sumabog ang internet. Grabe, siya palang may gawa. Si Amara klase pa rin kahit ginigiba na. Queen behavior. Ang dating tahimik na babae mula bundok, ngayon ay simbolo na ng grace under fire. Sa press conference na tinawag ng agency, tahimik ang bulwagan. Puno ng reporters, ilaw at camera flashes. Si Amara simple lang ang suot. White blouse, minimal makeup at matatag ang tingin. Sa tabi niya si Aiden tahimik lang, pero alerto. Miss Amara? Tanong ng reporter. Anong masasabi mo sa mga taong patuloy kang pinapapababa? Ngumiti siya, marahan pero may lakas. Kung sanay silang manira, sanay na rin akong bumangon. Hindi ko naman kailangang ipaliwanag ang katotohanan kasi kusa naman yung lumalabas kapag tumahimik ka at naghintay. Nagpalakpakan ng buong hall, may ilan pang huminga ng malalim. Tila nadala na sa aura niya. Biglang may bumukas sa pinto. Isang lalaki ang pumasok. Suot ang simpleng polo, may dala pang bandage sa kamay. Si Luther. Tahimik ang lahat. Naglakad siya papunta sa harap. Tumingin sa media at nagsalita. Ako si Luther Villarreal. Sabi niya na ang boses ay formal, pero bakas ang emosyon. I was once the man who called her a liar. Nagsimula ang bulungan sa crowd. Tumuloy siya. I'm here today not as her husband, but as a witness. I saw the original test results, the ultrasound, the pain she carried. I misjudged her once. Now won't let that happen again. Tahimik ang buong press. Si Amara hindi naman makapagsalita. Nakatitig lang kay Luther, hindi dahil sa galit kundi sa gulat. Lumapit si Aiden. Hinawakan ng kamay niya at marahan. You don't have to face this alone. Nilingon ni Amara si Aiden. Nagpasalamat sa mga mata. Ngunit sa gilid, nakita ni Luther ang eksenang iyon. Ang magkahawak nilang kamay, ang katahimikan sa pagitan nila. Kinabukasan naglabas ng statement ang court. Si Bianca ay papatawag para sa cyber libel at falsification of documents. Sa mga headlines naman, truth wins. Amara Espinida cleared of all accusations. Grace under fire, from scandal to symbol of strength. Sa mansyon ni Luther, mag-isa siyang nakaupo, hawak ang litrato nilang dalawa, tahimik. Siguro ito na yung karma ko, bulong niya. Sinira ko siya noon. At ngayon, siya nang bumubuo sa sarili niya. Sa penthouse si Aiden nakaupo si Amara, nakatanaw sa lungsod. Salamat, mahina niyang sabi. Kung wala ka, baka bumigay na naman ako. Ngumiti si Aiden. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ikaw ang lumaban. Ako lang sumalo sa gulo. Nagkatinginan sila. Tahimik pero puno ng respeto.
Maya-maya kumatok ang manager niya. Amara, may gustong kumausap sa'yo sa telepono. Kinuha niya tahimik na sumagot. Hello? Boses na Luther na mabagal at mabigat. Hindi ako tumawag para maghabol. Gusto ko lang magpasalamat sa pagtuturo mo kung ano ang tunay na respeto. Tumahimik siya sandali bago sumagot. Salamat din, Luther. Sa wakas, pareho na tayong natuto. Pagkababa ng tawag, tumungaw si Aidan sa bintana sabay sabi, Europe's Fashion Week just confirmed your slot. You're officially the face of True North, the campaign about women who rose after being broken. Napangiti naman si Amara, may luha sa gilid ng mga mata. Perfect, sabi niya. Dahil tapos na ang kwento ng kahapon. Panahon na para isulat ang bago. Sa malayo, si Luther nakatingin sa news article na yon at sa unang pagkakataon ngumiti rin kahit masakit. Hindi na siya ang lalaking kailangan ni Amara at iyon ang pinakamahirap pero pinakatamang katotohanan tinanggap niya. Hating gabi na sa opisina ni Luther pero maliwanag pa rin ang mga ilaw. Puno ng papel ang mesa niya, mga dokumentong hindi niya na naiintindihan. Sa harap niya ay ang frame ni Amara. Hawak pa rin niya kahit ilang beses niya nang sinubukang itago. Lumalalim ang gabi, habang sa labas ay umuulan, tahimik. Tanging tunog ng tikatik ng ulan at paghinga niyang mabigat ang maririnig. Ilang araw na siyang hindi natutulog. Halos walang kinakain. Mr. Luther, please rest, sabi ng sekretarya sa pinto, ngulit hindi siya kumibo. Close the door. Mahinang utos niya. Pagkalipas ng ilang minuto, bumagsak na lang ang ballpen mula sa kamay niya. Nakatulala siya sa kontrata. Termination notice ang kumpanya. Isa-isang bumabagsak ang lahat ng pinagpaguran niya. Ang dating CEO ng Villarreal Group, ngayon parang batang nawawala. Ang mga board members isa-isang umatras. Luther, your emotional instability is affecting our investors, sabi ng chairman noong huling meeting. Wala na siyang nagawa. Isang gabi habang mag-isa siya sa conference room, biglang umikot ang paningin niya. Nabitawan niya ang cellphone, napasandal sa upuan, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig pa niyang may tumatawag. Sir Luther? Sir? Pagmulat niya, ospital na. Mabigat ang katawan, tuyong-tuyo na ang lalamunan. Naroon ang doktor, si Dr. Ramos, na seryoso ang mukha. Luther, you had a minor collapse. Breakdown due to extreme stress. You need some rest. Namapangiti naman siya na mapait. Rest? Wala na akong kapahingahan, Doc. Tahimik lang si Dr. Ramos, pero bago ito umalis, iniwan ang mga salitang, kung hindi mo patatawarin ang sarili mo, kahit anong gamutan, walang epekto. Pag-alis ng doktor, napatingin siya sa kisame. Doon niya tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng konsensya. Punishment ko to. Bulong niya. Wala akong ibang dapat sisihin kundi ako. Tinawagan niya ang abogado niya, si Attorney Manuel. Manuel, kung mag-file ng kaso si Bianca, ako ang aako. Sir? Gulat ng abogado. Wala ka namang kasalanan, si Bianca ang gumawa ng fake scandal. Lahat alam naman ng publiko. Pero mariin ang tinig ni Luther. I destroyed the woman who loved me. Ako ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Ako ang dahilan kung bakit siya nasaktan. Gusto kong tapusin na to sa tama. Tahimik sa kabilang linya. Luther, this will ruin you completely. Then maybe that's the point. Mahinang tugon niya. Kinabukasan, inakyat siya ng media sa labas ng kumpanya. May kumakalat na balita. CEO Luther Villarreal nagbitiw na sa pwesto. Ang mga dating kaibigan niya tumalikod. Ang ilang empleyado nanghihinayang. Pero siya, tila kalmado lang. Maybe this is how I pay back the pain I caused. Sabi niya habang inaayos ang coat. Sa kabilang dako, nasa dressing room naman si Amara. Kakapanalo lang niya ng bagong campaign, pero halatang pagod. Napatingin siya sa cellphone ng tumunog. Unknown number. Ma'am, this is the police, sabi ng boses sa kabilang linya.
May nais pong maghain ng kaso laban sa asawa ninyo. Kailangan niyo pong pumunta sa presinto para linawin. Nalaglag ang brush sa kamay niya. Ano pong kaso? Libel case. Si Bianca de Vera po ang naghain. Natigilan siya. Hindi siya makapaniwala. Si Bianca? Mahina niyang ulit. Ngunit bago pa siya makapagtanong, narinig niya ang huling sinabi ng polis. Pero andito na rin si Sir Luther ngayon, ma'am. Gusto raw kayong makita. Sa labas ng presinto, maraming tao. Mga kamera, reporters, at nang bumaba si Amara mula sa kotse ni Eden, mabilis siyang sinalubong ng mga flash ng kamera. Ngunit ang atensyon niya ay isang tao lang napunta, kay Luther. Nakaposas ito, naka-white polo, mukhang pagod at maputla. Pero ang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Luther? Mahinang sabi ni Amara. Ngumiti ito ng bahagya, pero mapait. Sorry, kailangan kong akuin. Hindi ako makakaharap sa sarili ko kung hindi ko haharapin to. Napaluha siya. Pero hindi mo kailangan gawin to. Hindi mo kailangan saktan ng sarili mo para lang itama ang nakaraan. Tumingin si Luther sa kanya ng mahina pero buo. Hindi ko ginagawa to para mapatawad mo ako. Ginagawa ko to kasi gusto ko matuto na maging tao ulit. Habang nilayo siya ng mga pulis, tinitigan ni Amara ang dating lalaking minsan niyang minahal. Ngayon, isang lalaki na natuluyang bumagsak pero may dignidad. Tahimik lang siya, pero sa loob niya, parang may humaplos na kakaibang awa. Hindi na pag-ibig, kundi pag-unawa. Sa loob ng presinto, habang sinasara ang pinto, narinig pa niyang mahinang sabi ni Luther sa pulis. Sabihin mo sa kanya, salamat. At doon siya tuluyang napahawak sa dibdib, huminga ng malalim. Hindi niya alam kung bakit pero sa kabila ng lahat, may kakaibang kirot pa rin. Habang palabas na si Amara, sinalubong siya ni Aiden. Let's go. I'll handle this. Ngunit bago siya la umalis, lumingon siya sa presinto. Sa loob, sa isang maliit na bintana, nakita niya si Luther. Nakaupo, nakayuko, pero tila payapa sa unang beses. At sa isip niya, isang tanong lang ang umikot. Ito na bang wakas ng lahat? O simula ng kapatawaran? Tahimik sa loob ng presinto. Ang ilaw ay mapurol, ang hangin ay malamig. Sa isang sulok nakaupo si Luther. Maputla, tila walang tulog. Pero may kakaibang katahimikan sa mukha. Pumasok si Amara, kasunod naman si Aiden at isang pulis. Nakatitig siya kay Luther. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. Luther, mahina niyang tawag. Dahan-dahan itong tumingin, may bahagyang ngiti na halatang pilit. Amara, bulong niya. Ang tagal kong hinintay na matawag mo ulit yan. Lumapit siya. Huminto sa harap nito. Kita niya ang posa sa mga kamay at napahawak siya sa dibdib. Hindi sa galit, kundi sa awa at gulat. Bakit mo ginawa to? Tanong niya na halos pabulong. Umiling lang si Luther sabay ngiti, pero may luha sa gilid ng mata. Kasi, ikaw ang pinili kong ipagtanggol. For once, gusto kong maging tama. Gusto kong ipaglaban yung totoo. Ikaw. Luther. Amara. Patuloy pa nito. Mahina ang boses pero buo ang loob. Noong pinili mong ipaglaban si Lola noon, kahit alam mong matatalo ka, doon ka lang naintindihan ko anong ibig sabihin ng pag-ibig na may dangal. Ikaw ang tinuligsa ko, pinahiya ko, sinaktan ko. Pero sa dulo, ikaw pa rin yung lumalaban ng marangal. Napakagat ng labi si Amara. Pilit niyang pinipigilan ng luha pero unti-unti na rin siyang nadadala. Hindi ko kailangan maging takang, nakaposas para gumaan ang loob ko. Mahina niya namang sabi. Tahimik si Luther. Tumingin lang siya sa sahig. Parang tinatanggap ang bawat isa. Alam ko, pero kailangan ko makita to. Aniya, kailangan kong maramdaman ang bigat ng ginawa ko. Para kapag bumangon ako ulit, alam ko na hindi na mauulit yung pagkakamali. Umiling si Amara. Hindi ko po kayang panoorin kang ganyan. Hindi ako gumagantay, Luther. Hindi ako judge. Ngumiti naman ito na mapait. Hindi mo naman kailangang maging korte. Ikaw na mismo ang hatol ko.
Sa tabi lumapit si Alden at ang abogado ni Amara. Ma'am, can you sign an affidavit to drop the complaint? Kung wala kang kaso, pwede na siyang i-release. Tumango naman si Amara. Sige, ihanda ninyo. Habang sinusulat niya ang pangalan sa papel, nanginginig ang kamay niya. Naramdaman niya ang bigat ng bawat letra. Sa isip niya, hindi lang ito perma. Ito ay pagbitaw sa galit, sa sakit, sa lahat ng nangyari. Pagkatapos pumirma, nilapitan siya ni Luther. Tapos na, Luther. Pwede ka na umuwi. Mahinahon niyang sabi, pero umiwas naman ang tingin si Luther. No? Napakunot ang noon niya. Ano? No. Ulit pa ni Luther. Let me finish what I started. This pain is mine. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nararamdaman kung gaano kasakit maging ikaw. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. Pero kailangan ko. Lumapit siya ng bahagya, halos magkadikit na sila ng mukha. Amara, kung aalis ako ngayon, parang wala nang lahat. Gusto ko managot. Gusto kong maranasan ang bigat ng mga salitang sinasabi ko noon sa'yo. Yung mga planong hinayaan kitang masira para lang mailigtas ang sarili kong pangalan. Huminga ng malalim si Amara. Pilit na pinipigilan ang luha. Hindi ko alam kung matatawag pa ba itong kabayanihan o kabaliwan. Ngumiti naman si Luther na mahina. Siguro pareho. Pero kung ito ang tanging paraan para mapatawad ko ang sarili ko, hayaan mong gawin ko. Tahimik silang dalawa. Sa labas, maririnig ang ulan na nagsisimula na namang bubuhos. Tumingin si Aiden kay Amara. Marahang bumulong. Let's go. Wala na tayong magagawa kung yan ang gusto niya. Ngunit nananatili lang siya roon. Tiningnan ni Luther ang lalaking minsang sinira siya. Pero ngayon, kusang bumababa para ayusin ang gulo. Luther, tawag niya bago umalis. Ano man ang gawin mo, sana sa dulo, piliin mong patawarin din ang sarili mo. Napangiti ito ng mahina, halos pabulong. Maybe, someday, paglabas si Amara ng presinto, agad siyang sinalubong ng mga kamera, reporters at flash ng ilaw. Hindi siya nagsalita kahit isang salita. Sumakay lang siya sa kotse ni Aiden. Tahimik habang sa salamin ng bintana ay natanaw pa niya si Luther sa loob. Nakayuko pero mukhang payapa. Sa isip niya paulit-ulit lang ang isang linya. Minsan, ang taong sinaktan ka, siya rin ang pipiliin mong iligtas. Kasi doon mo makikita kung gaano ka nakalaya. Kinabukasan, kumalat sa social media ang video ni Amara na pumirma ng affidavit. Headline, Amara Reyes drops case, says forgiveness is strength, not weakness. Tahimik ang kulungan. Ang amoy ng bakal, ang tunog ng mga yabag ng gwardya at ang mahinang ugong ng bentalador ay bumabalot sa maliit na espasyo ni Luther. Nakatungo siya. Hawak ang maliit na Bible na binigay ng jail officer. Walang bisita buong linggo hanggang ngayon. Visitor! Sigaw ng gwardya. Nang itinaas si Luther ang ulo, halos hindi siya makahinga. Si Amara nakatayo sa kabilang dulo ng hallway. May daladalang paper bag, jacket at isang sobre. Tahimik siyang naglakad papasok. Pag-upo niya sa magkabilang panig ng salamin, dahan-dahan siyang ngumiti. "Ang payat mo," sabi ni Amara, pilit na may lambing. Napangiti naman si Luther. "Masarap pala magutom minsan. Doon mo malalaman kung sino talaga ang kailangan mo." "Bakit ka pa pumunta?" Tanong niya na pilit pinapagaan ang loob. "Dahil kahit nasaktan ako," sagot ni Amara. "Hindi ko kayang hayaang mabulok ka sa guilt. Lahat naman tayo may karapatang magsimulang muli. Kahit ikaw." Tahimik, walang hangin, walang ingay. Para bang sa loob ng maliit na kwarto na iyon, natigil ang oras. Tumingin si Luther sa sahig tsaka mahina ang tinig. "Amara, mahal kita noon. Hindi ko lang inamin. Ang yabang ko. Gusto kong ako lagi ang tama pero nung umalis ka, doon ko lang na-realize. Wala pala akong laban kung wala ka." Napatingin siya sa kanya, mahina ang ngiti. "Luther,
Minahal din kita noon. Mahinahon niyang sagot. Pero hindi ko kayang mahalin ng taong sumira sa akin. Yung bawat iyak ko noon, ginamit mo laban sa akin. Ngayon ko lang natutunan na hindi lahat ng pagmamahal kailangang panindigan. Minsan, kailangan ding bitawan. Napayo ko si Luther, ngumiti na mapait. Well, at least nagmahal tayo, kahit huli. Tumayo si Amara. Inilapit ang paper bag sa gwardya. Andyan na yung pagkain mo. Tinola, paborito mo. Niluto ko kanina bago ako pumunta. Napatingin si Luther sa kanya. Tila ay hindi siya makapaniwala. Niluto mo pa? Tumango si Amara. Hindi dahil gusto kong alagaan ka ulit, kundi gusto kong iparamdam sa'yo na kaya kong magmahal ng walang galit para tuluyan kang matahimik. Tahimik lamang si Luther. Parang may gustong sabihin, pero pinili na lang ng umiti. Salamat, Amara. Hindi ko alam kung paano ko babayaran lahat ng ginawa mo at lahat ng sinira ko. Hindi mo kailangang bayaran. Sagot niya at lumakad pa atras. Kailangan mo lang tanggapin. Minsan, ang tunay na kabayaran ay yung pag-amin sa sarili mong pagkukulang. Bago siya lumabas, inilapag ng gwardya ang sulat na galing kay Amara. Basahin mo yan mamaya. Huwag na yan. Sabi niya. Ngumiti naman si Luther. Okay. Basta huwag kang mawawala, Amara. Hindi siya lumingon. Hindi ako mawawala. Pero hindi rin ako babalik sa dati. Paglabas si Amara ng presinto, agad siyang sinalubong ng hangin. Mainit ang araw pero magaan sa dibdib. Sa harap ng gate, nakasandal si Aiden sa itim na kotse. Naka-sunglasses, nakaitim na coat, at nakangiting parang kay tagal siyang hinintay. You ready to go home? Tanong ni Aiden na malumanay ang boses. Tumingin siya sa loob. Sa pintong kinulong siya ng nakaraan. Ilang segundo lang pero ramdam niya ang bigat ng mga alaala. Mga gabi ng pag-iyak. Mga umagang walang direksyon. Mga salitang nanakit pero nagturo rin ng lakas. Ngumiti siya, marahang tumango. Ready na ako, sabi niya sabay bitaw ng malalim na buntong hininga. Habang binubuksan ni Aiden ang pinto ng kotse, tinanong siya nito. You're sure about this? Kapag umalis tayo, wala nang balikan. Tumingin siya sa malayo. Wala naman talagang balikan sa taong natuto na. Pumasok siya sa kotse at habang umaandar ito palayo sa kulungan, dumungaw siya sa bintana. Sa dulo ng daan, tanaw pa niya si Luther. Nakatayo sa loob. Nakatingin sa langit. Hawak ang sulat. Sa loob ng selda, binuksan ni Luther ang sobre. Isang simpleng papel lang. Sulat kamay ni Amara. Luther, minsan ako nang nasaktan. Ngayon ikaw naman ang tinuruan. Pero pareho tayo natutong magmahal sa maling paraan. Kapag lumaya ka na, gawin mong tama. Amara. Napangiti siya, luhaan. Salamat, bulong niya. Kahit sa dulo, ikaw pa rin ang nagturo sa akin kung anong totoong lakas. Sa labas habang binabaybay ni Amara ang highway, marahan niyang ipinikit ang mga mata. Hindi na siya umiiyak, wala na rin siyang galit. Ang puso niyang dati sugatan ngayon ay kalmado. Goodbye, Luther. Bulong niya sa hangin. Thank you for teaching me how to let go. Muling umaplos ang balat ni Amara ng hangin sa kabundukan. Ang simoy ng damo, ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. Lahat pamilyar. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siyang babaeng lumuhod noon sa sakit. Siya na ngayon ang babaeng marunong tumindig kahit na mag-isa. Bitbit lang niya ang maliit na bag, suot ang simpleng puting damit at tsinelas. Walang make-up, walang alahas. Pero habang naglalakad siya sa lumang daan paakyat sa bahay nila, bawat taong nakakasalubong ay napapatingin. Si Amara ba yan? Grabe, parang artista. Hindi, mas maganda pa sa artista. Iba yung aura. Ang lakas. Ngumiti lang siya sa kanila. Mahina pero totoo. Magandang umaga po, bati niya. At sa bawat ngiti, parang may liwanag na pumapalit sa mga dating sugat. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Nanay Clarita. Anak! Sigaw nito at agad siyang niyakap ng mahigpit. Ma, nakabalik na ako.
Salamat sa Diyos. Amara, iba ka na ngayon. Parang may ilaw sa mukha mo. Ngumiti siya at pinisil ang kamay ng ina. Hindi ilaw, ma. Kalayaan. Pagkatapos ng tanghalian, lumabas siya sa bakuran. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin sa mga puno ang maririnig. Sa kabila ng kalsada, may isang lumang pick-up truck na nakaparada. Nakasaldal doon si Luther. Payat, maputla, pero payapa ang mukha. Nakalaya na siya sa bilangguan. Nakasimpleng t-shirt at pantalon lang. Walang kasamang bodyguard o galaw ng dating mayaman. Nang magtama ang tingin nila, tumigil ang oras. Tahimik si Amara. Tahimik din si Luther. Lumapit siya, dahan-dahan. Akala ko nasa Maynila ka pa, sabi niya. Umiling si Luther at mahinang tinig. Hindi ako mapalagay. Gusto ko makita kang muli at kung totoong okay ka na. Okay na ako, sagot ni Amara na malumanay. Hindi na siya umiwas pero hindi rin siya lumapit ng husto. Salamat nga pala sa lahat ng tinapos mo noon. Kasi kung hindi mo ako sinaktan, baka hindi ko nakita kung gaano ako kalakas. Napangiti si Luther, luhaan. Ang sakit marinig pero totoo. Hindi ko alam kung karapat dapat pa akong humingi ng tawad ulit. Hindi mo kailangang magsalita, sabi niya. Nakita ko na sa mga mata mo. At minsan, sapat na yon. Nagkatinginan sila, walang salita. Puro puno ng pag-unawa. Dalawang taong minsang nagwasak sa isa't isa. Ngayon, marunong nang magpatawad. Bigla namang humangin ng malakas. May kumaluskos sa langit. Nilingon ni Amara. Isang helicopter ang papalapit. Bumababa sa malapit na clearing. Kasunod noon, tumingin siya sa itaas ng burol. Nandoon ang runway ng private jet na dala ni Alessio. Ang liwanag ng landing lights ay kumikislap sa ulap. Para bang ang langit mismo sumundo sa kanya. Lumapit ang piloto, nakayuko ng magalang. Miss Amara, ready na po. Si Mr. Adrian po hinihintay kayo para sa flight to Milan. Napatingin si Amara sa bundok, sa bahay ng ina, sa mga taong kumakaway, at sa huli, kay Luther. Nakatayo pa rin sa kabilang gilid ng daan, hawak ang lumang sobre. Ngumiti siya ng marahan. Paalam, Luther. Ngumiti rin siya, mahina at parang may bigat. Go. Be happy, Amara. Yan ang matagal ko nang gusto para sa'yo. Tumango siya, tsaka humakbang papunta sa helicopter. Ang bawat takbang ay parang pagputol ng tanikala ng nakaraan. Pag-akyat niya, sumilip siyang muli sa labas. Nandoon si Luther nakatingin sa kanya. Nasa kamay nito ang lumang ultrasound photo, yung parehong larawan na minsan niyang binaliwala. Pero ngayon ay hawak niya na parang kayamanan. Dahan-dahan niyang hinaplos iyon tsaka ngumiti. Sa wakas, natutunan na rin niyang magpaubaya. Habang umaangat ang helicopter, lumiliit ang mga bahay. Ang mga punong kilala niya mula pagkabata at si Luther, unti-unting nagiging anino. Ngunit sa puso niya, walang galit, walang lungkot, tanging katahimikan. Mula sa bintana, tanaw niya ang araw na sumisikat sa bundok. Ang mga ulap ay tila gintong alon, at ang tunog ng makina ay parang musika ng panibagong buhay. Goodbye, Sierra, bulong niya. Salamat sa lahat. Sa lupa, tinitigan ni Luther ang langit hanggang sa mawala ang helicopter sa ulap. Hinawakan niyang muli ang ultrasound photo at narahan niyang bulong. Anak, tinan mo ang mama mo. Sinundo siya ng langit kasi nararapat siya doon. Huminga siya ng malalim tsaka ngumiti. Mapait pero totoo. Go. Be happy. Habang bumababa ang helicopter sa private runway, lumapit si Aidan kay Amara. Nakangiti at nakasuot ng puting coat. Welcome home, Amara. The world's been waiting for you. Ngumiti siya, tumingin sa kalangitan. Hindi na siya ang babaeng iniwan sa ulan. Siya na ngayon ang babaeng sinundo ng langit. Tahimik ang bahay ni Luther. Wala nang sigawan, wala nang galit. Isang lumang upuan, ilang papeles at ang lumang ultrasound photo na laging nasa mesa. Araw-araw niyang tinititigan. Hindi para magdalamhati kundi para magpaalala. Ito ang buhay na sinira ko at ito rin ang dahilan kung bakit ako muling tatayo.
Pagkatapos ng kaso at pagkabilanggo, hindi na siya bumalik sa malaking kumpanya. Ibinenta niya ang mga shares niya. Ibinigay ang bahagi sa mga empleyadong nawalan ng trabaho nung bumagsak ang negosyo. Sabi ng mga tao, sayang daw. Pero para kay Luther, iyon ang unang beses na may ginawa siyang tama. Lumipat siya sa probinsya, sa maliit na bayan sa paanan ng bundok. Doon nagtayo siya ng maliit na klinika, hindi para yumaman kundi para makabawi. Tinulungan siya ng dating nurse si Lola. Sila na lang dalawang nagpapatakbo. Libre ang check-up para sa mga bata, lalo na yung mga walang pambayad. Araw-araw may batang kumakatok. Doc Luther, may sugat po ako. Ngumiti naman siya. Sige, pasok, tingnan natin. Sa bawat tawa ng bata, sa bawat yakap ng mga magulang na nagpapasalamat, unti-unti siyang gumagaling. Hindi niya kailanman inakalang ganito pala ang kapayapaan. Yung walang kamera, walang pangalan, walang kayabangan. Minsan umupo siya sa harap ng maliit na chapel malapit sa ilog. Doon siya madalas na nagdarasal, bitbit ang pangalan ni Amara at ng anak nila. Kung nasan man kayo, bulong niya, salamat sa mga sugat. Dahil sa sakit, natutunan kong magmahal ng totoo. Isang araw habang nagsasara siya ng klinik, may batang babae na dumating. Marumi ang damit, nanginginig. Dok, gutom na po ako. Mahina nitong sabi. Dinala niya sa loob. Pinakain ng tinapay, binigyan ng gatas. Pagkatapos ay tinanong niya, may magulang ka ba? Umiling ang bata. Doon niya naramdaman ng kirot. Parang bumalik lahat ng alaala. Hindi na siya nagsalita. Inayos niya ang kumot ng bata at tinaplos ang ulo nito. Dito ka muna ha, safe ka rito. Mula noon ay naging parang ama siya sa mga batang inabandona. Tinulungan niya silang mag-aral. Ginawang inspirasyon ang pangalan ni Amara sa maliit na reading center sa tabi ng klinik. Sa pintuan may nakasulat, Project Little Star, for every child who deserves love. Walang nakakaalam kung bakit iyon ang pangalan. Pero bawat gabi, tinitingnan niya ang langit. Hawak pa rin ang lumang ultrasound photo. Para sa'yo to anak, bulong niya. At para sa nanay mo, na tinuruan ako maging tao. Dumating ang gabi ng bagyo, malakas ang hangin. Bumaha ang paligid. Nasa labas siya, niligtas ang mga bata sa lumulubog na bahay. Dok, delikado! Sigaw ng mga tao pero hindi siya tumigil. May batang umiiyak sa loob ng bahay. At nang marinig niya yon, agad siyang pumasok. Paglabas niya ay basang-basa, bitbit ang bata sa braso, nanginginig. Nang maramdaman niyang ligtas na ang lahat, saka siya napaupo sa gilid ng kalsada. Luther, ayos ka lang? Tanong ng nurse. Ngumiti siya kahit pagod. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng buhay. Ilang araw matapos ang bagyo, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang foundation. Dear Dr. Villarreal, we heard your efforts in saving the children. We'd like to partner with you under the Little Star Foundation. Sa ilalim ng liham, may perma. A. Reyes. Natigilan si Luther. Hawak niya ang papel. Nanginginig ang kamay. Tumingin siya sa langit at may ngiting mapait pero puno ng pasasalamat. Ginawa mo nga, Amara. Binuhay mo ang pangarap nating dalawa. Lumipas ang buwan, tuwing gabi nakaupo siya sa harap ng klinik. Kape sa kamay, mga bata sa paligid. May bituin sa langit, maliwanag, kumikislap. Anak, mahina niyang sabi. Bantayan mo ang mommy mo. Sabihin mo sa kanya, proud ang daddy mo. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, huminga si Luther ng malalim, nang may kapatawaran sa sarili at katahimikan sa puso. Mainit pero banayad ang sikat ng araw sa Lake Como. Dumadaloy ang liwanag sa ibabaw ng tubig. Kumikislap na parang ginto. Sa gitna ng hardin na pinalamutian ng puti at gintong bulaklak, naglalakad si Amara sa aisle. Mahinhin, payapa, at buong-buo. Hindi ito tulad ng mga kasalang napapanood sa pelikula. Walang engranding orchestra, walang drama. Pero bawat takpang niya ay parang tula. Simbolo ng babaeng minsang nadapa. Ngunit ngayon ay marunong nang tumindig. Ang suot niyang gown ay gawa ni Aidan mismo. Simple ngunit elegante. May mga detalye ng bulaklak na parang kumakatawan sa lahat ng pinagdaanan niya. Sa dulo ng aisle nakatayo si Aidan. Tahimik pero halatang emosyonal.
Hindi siya lalaki nagsalita ng sobra, pero ang mga mata niya ay puno ng respeto at paggalang. Paglapit ni Amara, bahagya siyang ngumiti. I'm nervous. Mahina niyang bulong. Si Alessio marahang hinawakan ng kamay niya. Good, it means it's real. At sa sandaling iyon, nagsimula ang seremonya. Hindi man ingrande pero bawat salita ng pare tumatama sa puso. Marriage, sabi ng pare, is not about possession but partnership. Not about who completes who, but about two people who choose to grow together. Habang nakikinig si Amara, parang dumaan sa isip niya ang lahat. Ang mga gabi ng pag-iyak, ang pagtakbo sa ulan, ang pangungutya ng mundo, ang pagbagsak at pagbangon. Ngayon, nandito siya. Hindi na ang babaeng tinulak ng kapalaran, kundi ang babaeng pumili ng sarili nilang direksyon. Pagkatapos ng I do, sabay silang umiti. Wedding bells rang, mga bulaklak na itinapon ng hangin at mga palakpak ng mga kaibigan at volunteers ng foundation. Pagkatapos ng kasal sa reception na may view ng lawa, tumayo si Amara sa harap ng mga bisita. Hawak niya ang microphone. Nanginginig pa ang boses pero matatag. Hindi ko akalain na darating tong araw na to, sabi niya. Akala ko dati, kapag nasira ka, tapos sa lahat. Pero hindi pala. Pwede kang mabuo ulit sa tamang panahon, sa tamang mga tao, at higit sa lahat, sa tamang pag-ibig. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Aidan ay tahimik lang sa gilid, na proud habang pinagmamasdan siya. Ngayon, patuloy ni Amara. Gusto kong ipakilala ang foundation na tinatag namin para sa lahat ng babaeng kagaya ko na nawalan pero hindi sumuko. Sa likod ng stage lumitaw malaking logo, Little Star Foundation, at sa ilalim may nakasulat, In honor of the child who lived in my heart. Napaluha ang ilan sa mga bisita, kabilang na ang ilang babae mula sa mga rural programs na tinulungan niya noon. Ang foundation na ito, sabi niya, ay para sa mga nanay na nagdadalamhati, mga babaeng binaliwala, at sa mga taong gustong magsimulang muli. Hindi ko alam kung ano ang bukas, pero alam kong habang may puso kang handang magmahal ulit, laging may pag-asa. Tumayo si Aidan at niyakap siya mula sa likod. Tahimik lang siyang bumulong. You've built your kingdom, Amara. You are the queen of your own story now. Ngumiti siya, humawak sa kamay nito. And you're the peace I prayed for. Sa kabilang panig naman ng mundo, sa Pilipinas, isang tahimik na baryo sa bundok. Sa maliit na klinika sa Luther ay nakaupo sa sahig kasama ang mga bata. May hawak siyang storybook habang ang mga bata ay nakikinig. Tawa ng tawa sa bawat eksena. Matapos ang kwento, tumingin siya sa langit. Sa ibabaw ng mesa may lumang ultrasound picture na naka-frame. Anak, sana masaya na ang mommy mo. Kasi ako, masaya na ako ngayon. Salamat sa inyong dalawa. Nakangiti siya pero may luha. Hindi na iyon luha ng pagsisisi, kundi ng katahimikan. Natanggap niya na ang lahat. Wala na siyang hinanakit, wala na rin kung sana. Ang natira na lamang ay pasasalamat sa pagkakataong minahal niya si Amara kahit saglit. At sa aral na iniwan nito sa kanya. Lumapit ang batang pasyente at hinilang damit niya. Dok, laro po tayo ulit. Ngumiti siya at pinunasan ng bata. Sige po, pero this time, ikaw ang mananalo. At sa likod ng klinika, habang pinapanood ang paglubog ng araw na patingin ulit siya sa langit. Doon sa kalayuan parang may kumikislap na liwanag sa himpapawid. Isang jet na dumaraan, papunta sa bagong yugto ng buhay. Ngumiti siya. Goodbye, Amara. Ang jet ni Amara ay lumipad patungong kalangitan. Simbolo ng pag-angat at ng kalayaan. Sa lupa, si Luther nakatayo sa gitna ng mga bata. Hawak ang lumang litrato, nakatingala, payapa. Dalawang kaluluwang magkaibang landas pero parehong nakalaya. May mga pagmamahal na dumarating para turuan ka at may mga pag-ibig naman na ibinigay para iligtas ka. Alin man doon, huwag mong kalimutan. Ang tunay na tagumpay ay hindi sa kung sino ang mananatili, kundi sa kung sino ang natutong mabuhay muli.
Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.